Magandang araw po sa inyo. Nagbabalik si Doc Willie at Doc Liza Ong para magbigay ng mga pang-araw-araw na health tips. Sa paglalakad namin, marami nagtatanong, Doc, ang topic natin ay tungkol muna sa nunal. At sa paglalakad namin, marami nagtatanong, Doc, dapat ko bang ipatanggal ang aking nunal? Doc, lagi kong nakakamot yung nunal ko. Doc, katulad ng anak namin, tumatama siya doon sa may sapatos niya kasi nandun sa may ibabaw ng kanyang paa. Yung sa akin naman, lagi ko nasusuklay kasi may malaki din akong nunal dito sa aking ulo. So, kada punta sa pagupitan, syempre hindi naman alam, laging natutusok kasi nga nandun talaga sa aking bumbunan. So, maraming katanungan tungkol sa nunal. So, ipapaliwanag natin ano ba ang pagkakabuo o structure ng ating skin. So, ito po ang ating skin. May pang-unang layer, yung epidermis. Ito yung protection natin sa mga pagkabasa, sa infeksyon. At merong middle portion, yung dermis, at itong pinakailalim, yung subcutaneous layer. Diyan po yung nagbibigay ng oil. Ang iniiwasan natin ay ang init ng araw. Kasi meron siyang ultraviolet radiation, may infrared yan, so may ultraviolet A, ultraviolet B, at napakainit sa oras ng alas 9, tanghaling tapat, hanggang alas 3 ng hapon. So, ingat po tayo kapag ganyan. Kailan magpayong tayo, magsombrero. Gusto natin, sabi nga ni Dr. Akatigo, itim na payong para meron kang shade. Bali, ina-explain natin, Doc Lisa, kung bakit mo pinatanggal ang iyong nunal. So, pakita lang natin, ito ang desisyon namin na matanggal. Una-una, ayaw namin sana patanggal. Kaya lang, sabi nung isang... Kasi parang trademark mo yan. pero sabi ng isang dermatologist, merong mga signs na baka maging cancer. Hindi naman 100%. Siguro kahit 1% chance. Baka 1% chance na maging cancer. Una-una ang Isa po siyang magaling na dermatologist, si Dr. Roa ng UPPGH, kasi po ay dermatopathology siya. So alam niya po yung nangyayari sa ating balat. Yes. Napakagaling po ng aming teacher. Okay. So, ang pinapakita ko, Doc Lisa, ang isang sign ay pag mas malaki na yung nunal sa ganitong Mongol pencil. Tignan niyo yung Mongol pencil. Ito na yung pinatanggal natin na dulo. nunal, ha? Pakita ko sa inyo. Kung malaki. Bali, pinatanggal namin to mga 1 week ago. So, kita nyo ay scab na. Ngayon ay peklat na lang siya. At Dalawa po yan. after ilang days, matatanggal na yung peklat. Kasi yung nunal niya dito, mas malaki na dito sa 6 millimeters eh. Mas malaki na sa Mongol pencil eh. Ano kaya tinanggal. Meron pa kami isa pinatanggal dito. Peklat na rin siya. Lahi nila. Ito may pula pa oh. Tapos sa likod, meron pa tayo papatanggal next time. Pakita ko na rin. Hindi, isa dito sa likod. Yung isa, ito meron pa isang nunal na. Ito papatanggal na rin namin. Kasi mas malaki na siya than the Mongol pencil. Mas malaki. Ngayon, sasabihin na iba, ayaw ko patanggal. Pwede naman hindi patanggal. Depende nga eh. So, ang isa ko maliit naman at flat naman. Ako meron mga nunal, hindi ko naman papatanggal. Diba? Tapos ito yung mga signs ng bad signs eh. Ng mga cancer. Okay? Ito yung madali pong tandaan. A, B, C, at D. A for asymmetry. Kita nyo po itong nunal na to. May bilog, may flat. Naggulo-gulo na siya kung saan-saan na siya tumubo. Pag ganito po ang nunal natin, palaki ng palaki at hindi pareho ang paglaki, kaya may asymmetry. Senyales po ito na kailangan natin ipatanggal. B, borders. Tignan nyo yung gilid. Ayaw natin yung tusok-tusok-tusok. Gusto natin makinis ang mga gilid o yung borders ng ating nunal. Color, gusto natin isang kulay lang. Black kung black. Ayaw natin may itim, may brown, at may pula, may blue pa. Hindi ho magandang senyales ito. D, diameter. Sinabi nga ho natin, kailangan sinlaki lang siya ng dulo ng Mongol pencil. At kapag lumaki na, more than 6 mm na, senyales na kailangan na nating ipatanggal. Kasi po, dumadami na rin po ang incidence ng
skin cancer kasi nga dito sa Pilipinas talagang buong taon ay tropical country tayo, napakainit. Lalo na yung mga nakatira doon sa matataas na lugar, yung mga bundok. Yes, oh. Bali, ang ang skin cancer ay bihira lang naman. Yun ang mga risk factors na arawan at minsan na hindi natin masabi. Pero yung pinapakita natin picture kanina, yung melanoma, one of the deadliest skin cancer. Mabilis pong kumalat. Mabilis makamatay. Baka 6 months lang iba na mamatay na. Hindi ako nagbibiro. Matindi ang melanoma na. Hinahabol agad yan. Meron naman ibang skin cancer na mas mabagal. Kaya dito naman kay Doc Liza, pwede naman hindi patanggal. Kaya lang, lagi mong babantayan, lagi mong titignan, lagi ba nagbabago. Sabi ni Dr. Roa, tanggalin nyo na lang para unless gusto mo magpalit ng partner, di ba? Pero okay naman. Siyempre, mamaya, Doc Willie live na lang mapapanood ninyo. Marami kasi Doc Lisa nagsasabi, dapat wag mo daw patanggal, sayang. Sabi ko, oo nga, total, baka may kung magkakapeklat ba? Yan ang tanong nila. Sa akin, okay lang po na magkapeklat. At least, hindi ko na ho siya iniisip sa future. Hindi naman magkakapeklat kung magaling ang gumagawa. Tsaka yung nagpakapeklat siguro kung hindi maganda pagkagawa o keloid former. Ngayon, papakita namin sa inyo yung actual na pagtanggal na ginawa ni Dr. Katigo. Isa pong magaling na dermatologist. Sanay po siya sa mga surgical procedures. Sige, papakita natin. Play natin yung actual procedure, ha? Medyo maselan lang, ha? Okay. Ito po, pumunta kami kay Dr. Katigo dito sa Manila Doctors Hospital. Sa Manila Doctors Hospital po siya at sa Asian Hospital. Explain ko lang, Doc Lisa. Yung unang ginawa niya, kasi hindi mo nakita tinanggal niya agad yung nunal. No? Tinanggal niya agad. Ang bilis niya matanggal. Oh. So, tinanggal niya yung nunal. Ang sabi ni Dr. Katigo, magaling kasi pagkagawa niya, ay sa clinic lang niya ito ginawa. Ang first procedure ay tinanggal muna yung pinakanunal, pero hindi niya ginawang malalim. Ginawa niya mababaw lang. May dugo pa. Superficial lang po. Medyo mababaw lang ang ginawa niya. Kasi sabi niya, di bali may umbok pa konti, ahabulin na lang niya sa ibang araw. Pag nasobrahan kasi yung tanggal ng nunal, minsan magkakauka Ayaw natin magkauka. So, tinanggal niya yan. Local anesthesia lang to. Meron lang in-inject na local anesthesia after 5 minutes. Yung procedure, siguro wala pang 5 minutes to Para lang pong injection sa ipin. Mababaw lang po. Parang kagat lang ng langgam. Okay, ito. So, after that, gagawa niya ng cautery. Ito yung cautery machine. Para hindi dumugo. Para hindi dumugo. Kino-cauterize niya. Pakita natin. Yan. Ano, Doc Lisa, masakit ba nung ginagawa? Hindi. Konti lang. Yung unang tusok lang. After that, wala na ho kayong maramdaman. Steady lang natin para hindi sila So, yan, kino-cauterize para huminto yung pagdurugo. Marami nagtatanong magkano. Actually, si Doktora kasi, hindi kami, yan, so pinakita natin. Si Doktora kasi hindi kami siningil pero syempre, pag sa office procedure, mas mura. Ikaw kaya, Doc Lisa? Pag office procedure, mas mura, di ba? Yes, pumunta po kayo sa isang dermatologist na marunong din mag-surgery. At meron na rin siyang cautery doon sa kanyang clinic, doon na lang po niya gagawin. So, maganda po kung sa mga dermatologist natin ipagawa para maiwasan yung pagpepeklat. Paano daw makakamura? Yun nga po, punta po tayo sa mga dermatologist na marunong din pong gumawa ng pagtanggal ng mga nunal. At doon na lang po sa kanyang clinic niya yon gagawin. Siyempre, wag na ho nating hintayin na napakalaki para pwede na sa clinic, hindi na kailangan sa operating room. Kasi minor procedure lang naman ho ito at saka niya ipapadala para ipa-biopsy. Pero kung sa tingin niya, safe naman, di na ho kailangan ng biopsy. Pero kadalasan, pag request natin, talagang kasama po yung pagbabiopsy. So, dadalhin nyo na lang po sa laboratory. So, ano tips mo sa kababayan natin? Final tips? Yes. Yung mga may nunal, tatanggalin, di tatanggalin. Yes, tandaan po natin yung tinuro ko na ABCD para makapagdesisyon tayo kung kailangan tanggalin o hindi. Pero kung laging nasasagi, laging nasusundot, laging nakakamot, mas maganda patanggal na ho natin. Okay.
So, ako naman, Doc Lisa, final tips ko sa kanila. Ang mga nunal, sabi rin ni Dr. Akatigo, pag yung nunal nyo daw may buhok, kung may buhok daw, usually mas safe. Ibig sabihin, mature cell yon, baka hindi magiging cancer. Yung mga walang buhok, hindi natin alam, baka hindi mature cell, so may chance. So, yun na nga, yung malaki. Para sa akin, kung masyado malaki, laging nasasagi, tsaka yung hindi normal yung itsura. Alam niyo naman yung normal na nunal, isang bilog lang siya, na isang kulay. Kung may dudang 1%, I mean, wala naman mawawala kung tatanggalin ang nunal. Wala namang side effect eh. Walang side effect. So, pag tinanggal mo yung nunal, walang side effect, hindi mo na iniisip, 100% chance hindi na magiging cancer yun. Paano tinanggal mo na yung nunal eh? Pero kung ayaw patanggalin yung nunal, siguro naman 90+ % chance hindi rin magiging cancer. Pero lagi mo isip-isipin na baka may 1% chance, baka magbago, baka hindi magbago. So, nasa sa inyo po yun. Pero para sa amin, kailangan po gumawa ng maraming Facebook Live, kailangan po maraming matulungan. Alanganin naman kung Doc Willie live lang, di ba? Hindi rin kayo matutuwa. Kaya sabi ko, tanggalin na lang para hindi na iniisip. Total, 4 kasi yung nunal ni Doc Lisa. May 2 pa, pero mas maliit na yung 2. So, yan ang ating tip sa araw na to. Sana nakatulong kami magdesisyon. Si Dr. Akatigo, yung gumawa, ay nasa Manila Doctors Hospital. Hindi ko alam yung cost eh. Siguro, hindi ko alam yung cost. Baka 3,000, 5,000 sa mura. Pero yung iba, may naririnigan ako na may 20,000 eh, pag sa operating room. So, pili na lang kayo. Pili na lang kayo ng mag-canvas kayo, magtanong kayo, at para makadesisyon ng tama. Para gusto natin maging ligtas tayong lahat dito sa skin cancer na iniiwasan.